Hello mga kapatid, kumusta po? At meron tayong nakita na isang tao, usually ang gumagawa nito mga satanista eh. Kanyang sanang nanakawin ang katawan ni Kristo. Pero ito yung nangyari mga kapatid. Nag-react siya. No? Magandang araw po mga kapuntos, at sa araw na ito po meron po akong tampok na video para sa inyo at sana ay magustuhan ninyo. Kaya sa mga bago pa po sa aming channel, please po don't forget to hit the subscribe button at ang notification bell para maging notified kayo sa bawat video na ilalabas ko sa channel na ito. At bilang kahilingan po ng punto por punto team at naway maintindihan po ninyo, sana po wag nyo pong i-skip yung mga ads sa aming mga video. Sa maliit na bagay na po na yan, malaking tulong po yan sa ating programa at sa ating ministry. Sana po maunawaan po ninyo. Maraming salamat po, kaya wag na po natin patagalin. Simulan na po natin. Hello mga kapatid, kumusta po? At meron tayong nakita na isang tao, usually ang gumagawa nito mga satanista eh. Kanyang sanang nanakawin ang katawan ni Kristo. Pero ito yung nangyari mga kapatid. Nag-react siya. No? So ipakita ko po sa inyo, kalimitan, yung gumagawa nito, nagpasa natin si Father Joseph Skeleton po. Tingnan natin ano yung nangyari mga kapatid. Pero greetings po na tayo si Marcy Hipos Soria, Concepcion Carillo. So, tingnan natin mga kapatid. Yung sinisend sa atin ni Father Joseph Skeleton. Okay ba yung signal natin ngayon? Diles Pancho Mayola. So maganda ito. So ang nakasulat ito, usually ang gumagawa nito ay ang mga satanista. Para magsagawa sila ng black o satanic mass, no? Kanilang nanakawin yung consecrated host. Just imagine ha, sa lahat ng mga simbahan, ng simbang katoliko lang ang kanilang ginagawa nito. Sa lahat ng mga satanista po, yung kanilang nanakawin. At meron tayong satanista mga kapatid na taga-Bohol. Nung ina-exercise natin, yun po ang una na pasyente ko na lumulutang. May video po tayo pero bawal po ipakita. Lumulutang po at ito yung taktika nila. Magnanakaw sila ng ostiyas. Hindi yung ostiyas na hindi pa nakonsekritan. Yung ostiyas na tapos na nakonsekritan. Ito yung ginagawa ng taong ito. Duda ko, satanista po ito. So pinapasa lang natin ang caption dito. Wait muna. So ang caption dito ipakita ko sa inyo. Pariner po ito. Man possessed or insane tries to steal the Holy Eucharist. Christ is King. So anong nangyari mga kapatid? Ipakita ko po sa inyo at bibigyan natin ng reaction video itong satanista na satanista lang gagawa nito eh. Ipakita ko sa inyo. Mga ano po ito. Mga isang 5 minutes po ito. Ipakita ko po sa inyo. Balikan natin. Balikan natin. Para makita ninyo yung pinasa natin ni Father Skeleton. So, natumba. Gusto niyang kunin. Tingnan niyo. Tumba.
Hello, sir. Deputy Wolin to the sheriff's office. How are you? I'm alright. Okay, so what's going on today? We just need to open this. Okay. Well, we can't really do that. That's the church's. Hindi siya maka-open dahil walang may susi yan eh. No, yung pari lang maka-open yan. At mas mabuti siguro na hindi natin iiwan yung susi. Dapat may itago natin. Katulad nito, hindi siya itago natin yung susi. Tulad nito, hindi niya nabuksan. Minsan yung mga tabernacle natin, ilagay lang natin yung susi. Mag-ingat po tayo ha. Hindi natin ilagay yung susi sa tabernacle. Then maraming mga satanista na ngayon. At dito sa Bohol, meron na po. Meron na tayong pasyente na satanista dito sa Bohol. Okay? Property. Tignan niyo mga kapatid. Bigla yung matumba. Parang tignan niyo babangon yan. Okay. So how'd you end up here today? Because I'm Jesus. Kaya daw si Jesus. Do you have some friends around here or something? I mean, for me to help you, you have to talk to me. Tignan niyo mga kapatid. Kinuha niya yung cross. Tumba na naman. Mga pulis po yan, nasa 20, keep step up, 616, keep it over. I got more people coming. He's on something. So, yan po ang mga trabaho ng mga satanista, mga kapatid. At itong binantilyong ito, mga kapatid, na i-connect natin sa mga meron tayong satanista, mga kapatid, na pumupunta talaga sa ating office, and then isa sa mga ginagawa nila, itong ginawa ng ang dami namang mga santo na sa paligid, pero bakit yung Eucharist ang kanyang pinupunterya? At yun, sabi ng mga satanista, mga kapatid, ay yung satanista na ine-exercise natin na lumulutang. No, first time ko po yun. Grabe, dubli yung lakas ng isang satanista na taga-Bohol. No? At alam nyo, may kapangyarihan siya. Extraordinary yung kapangyarihan niya. At ang nangyari, mga kapatid, ito yung nangyari, mga kapatid. Yung satanista sa Bohol na lumapit sa atin. At ngayon, na-liberated na po siya. May satanic name sila. At ito yung taktika ng mga satanista, mga kapatid. Kanilang nanakawin. At ano yung balak nila? I-desecrate nila ang consecrated host. At alam nyo anong ginagawa nila, mga kapatid? Grabe yung reparation niya. Hindi niya man totally alam yung doktrina ng simbahan dahil lumaki siya na protestante. Wala siyang alam patungkol sa doktrina sa simbahang Katoliko. Lumaki siyang protestante and then naging satanista, mga kapatid. Isa sa pinakabanal nila na gawain ito, nanakawin nila yung consecrated host. Ano yung intention nila? Sabi ng satanistang ito, to desecrate the Blessed Sacrament. Anong gagawin nila? Kung manakaw na nila, mga kapatid, ito, walking process ito. Bakit? Nag-react agad sa paghawak lang ng cross sa ibabaw ng
tabernakulo. Walking possessed. Meron namang mga satanista na hindi walking possessed. They are obsessed, demonically obsessed, and demonically oppressed. Not all satanista totally possessed, mga kapatid. Pero ito, nakita nyo sa video, may suspicion ako na totally possessed itong taong ito. Yung totally possessed, mga kapatid, ay hindi yan hindi yan makatindig sa harap ng Eucharist, mga kapatid. Bibigla yan na matumba. Yun, nangyari, di ba? Natumba. Hindi talaga ordinaryong pagkatumba. Kita ninyo? Grabe yung pagkatumba niya. No? Tingnan nyo? Yung paghawak niya sa grabe yung pagkatumba niya. Tingnan nyo. Yun. Oh? Hulog. At susigaw pa yan. Grabe. Grabe yung pagsigaw. At dyan makikita natin, mga kapatid, how holy the Eucharist is. It is Jesus. No? Ito, kung obsessed lang ito, oppressed lang ito, hindi ito matutumba. Pero kung possessed talaga, hindi yan si Kristo na yan eh. Hindi na yan ordinaryo. So natumba, sumisigaw pa. Alam nyo, yung satanista, ito yung mga taktika talaga. Malaki yung kutob ko, 100%. 99% na itong taong ito ay membro sa satanista. At alam nyo ba na nandito na sa Bohol, yung mga satanista, isa sa mga pasyente natin nag-surrender, membro ng satanista dito sa Bohol. So kailangan hindi na po tayo walang gagawin. Dapat isiwalat natin ang doktrina ng simbahan, ang paraan ng simbahan, dahil nag-overtime yung mga satanista. Hindi ba nabagok yung ulo? Hindi ko alam, no? So, pinasa po ito at malakas yung kutob ko. At ito yung pag-ingatan nyo po yung mga anak ninyo, nag-overtime na yung mga satanista dito sa Bohol. Isa sa mga pasyente natin, meron akong nakita na isang bahay kinoconsecrate ng mga satanista po dito sa Bohol, no? Dito sa Bohol, nasa Tagbilaran po, no? Kinoconsecrate yung sign ng mga satanista nasa pultahan nila, no? So ngayon, mga kapatid, doble yung natin, pag-iingat. Lalo na yung mga lay minister, lalo yung mga pari, na protektahan natin yung banal na Eucharistia po, dahil yun po ang kanilang target. No, hindi po sila pupunta sa mga protestante. Ang target nila, number 1, ang Santa Iglesia Katolika lang. Wala nang iba po. Nanakawin nila yung ostias. Bakit? Jesus is the bread from heaven. Wala na pong iba, mga kapatid. Anong page po sa Deliverance Prayer ang pwedeng gamitin ng mga lay people? Yung ka Father Sikia at yung din. Bili kayo kay Father Father Chadri Perger, yung Deliverance for Laity po. So dito, mga kapatid, makikita natin, no? Ano kapangyarihan yung mga sakramento ng simbahan. Dito makikita natin how powerful the priest is. Because of the sacrament of ordination. Sana po ay ma-encourage yung kaparian natin to give most of their time administering the sacrament of confession. And when think of the sick, the Eucharist, and the deliverance prayer, lalo-lalo yung mga sacramentals, ito mga Katoliko na impressed sa mga agimat, walang kapantayan sa mga sacramentals ng simbahan po. Kung ma-educate lang
tayong lahat. Asa gikan ang gahom sa mga healer? Gikan ba na sa Ginoo? Unang-una, kung Katolik ko tayo, ang ipromote natin na galing sa Panginoon, yung Sacrament of Healing, Confession, Anointing, and Holy Eucharist. Because Jesus is the only way. Jesus is the only way. Baba po, basahin natin yung talatang ito, mga kapatid. John chapter 14 verse 6. Ito ang nakasulat, mga kapatid. I am the way and the truth and the light. No one comes to the Father except through me. No? He did not say, I am a way, as though there were many, but I am the way. Without me, there is no going. I am the truth. Without me, there's no knowing. I am the life. Without me, there is no living. No? Christ Himself is not merely a guide, but the very path. So, dahil ako pare, wala na akong ibang i-promote pa. Mga kapatid, yung sacrament lang. The goal and the source of life. To follow Him is to walk toward the Father. So, ano i-promote ko na sa Diyos? Yung sacrament. Ang i-promote ko. Hindi yung iba. Christ is the way because He leads us to the Father. Christ is the truth because He teaches us without error. He is the light because He unites us with God, who is light Himself. So Jesus bridges heaven and earth. His person embodies the full revelation of God's truth and the fullness of divine light. Wala na pong iba. Daghan ang gawas nga albularyo gikan daw ilang gahom sa Ginoo. Wala. Questionably pa na igsuon. No. So ba na ha? He is not a merely guide. He is not a merely He is not a merely moral guide, but He is the very path. He is the goal. He is the source. Wala nang iba, mga kapatid. At sana po ay natuto po kayo. Nag-overtime na po ang mga satanista, mga kapatid, sa ating panahon. So nagbigay lang tayo ng komento para mag-guided po tayo at tulungan niyo po ako na ma-share natin ang katotohanan. No? Sa maliit na paraan sa pamagitan ng pag-share ninyo sa ating live ngayon. Para marami tayong madala at maakay sa katotohanan po. Inday de la Piña, maayong gabi, Father. At kumusta? Kumusta na po yung satanista nag-surrender natin from Bohol? Alam nyo, mga kapatid, grabe, mga kapatid. Ito yung nangyari. Before siya na mga kapatid, before siya na deliverance, mga kapatid. Before siya na deliverance. Dahil hindi pa po ako exorcist sa panahong iyon. Before siya na deliverance, mga kapatid, grabe, mga kapatid. Halos walang linggo na hindi siya mabilanggo. Walang linggo na hindi siya mabilanggo, mga kapatid. Walang linggo. Dahil gagawa talaga siya ng krimen. Parang parang kulang yung kanyang araw kapag hindi siya makagawa. Kulang yung linggo niya, lagi siya nabibilanggo. And then, lagi lang siyang nasa bahay nila. Mag-iisa lang siya sa bahay nila dahil yung kanyang mga kapatid, yung mga kapatid nila ay doon na sa kanyang lola. Siya na lang nag-iisa sa bahay nila. Bakit? Kapag mag-wild siya, lalakas. Doble yung lakas niya. Doble yung galit niya. Grabe, mga kapatid. Doble talaga yung galit niya. And hindi na siya maniwala sa sa nanay niya. Wala siyang respeto. Grabe, no? Hindi na siya maintindihan. May sarili siyang mundo, mga kapatid, itong satanista.
Nagsagawa sila ng blood compact with Satan. Mag-iyaw sila ng kambing. Magkatay sila ng kambing, mga kapatid. At meron din silang satanic chalice. Yung dugo ng kambing at magsandugo sila. Blood compact with Satan. And then yung dugo nila, ihalo nila sa kambing. And then magsagawa sila ng satanic ritual. May satanic priest sila. And then iinumin nila yung dugo. Yun po ang blood compact with Satan. So yung may pa siya dito. May scars pa siya dito. No? And then, anong nangyari mga kapatid? May satanic name siya. Nakalimot ako sa satanic name niya. No? Grabe yung connection nila. Grabe yung mga connection nila. Kahit, at grade 2 lang yung natapos niya, pero marami siyang mga trabaho na pasukan. Madali lang siya makapasok because of the blood compact with Satan. Makatakod naman yung satanism, Father. Hindi naman siguro makakawa. Pero kung sasali ka nila, sagawa ka ng ritual, doon makontaminate tayo. Doon makontaminate tayo, mga kapatid. So, ang nangyari, mga kapatid, grabe yung namin. So, in-interview ko siya. At yung nanay na wala ng pag-asa, Father, marami na akong novena na pinag-pray, nagro-rosaryo na din ako. Pero yung anak ko, Father, bangis kayo. Halos kada linggo, mabilanggo. Alam nyo, nung na-deliverance natin, mga kapatid, dumulutang yung kanyang yung kanyang dalawang may video tayo, pero bawal po ipakita. Itong dalawang, niya, paa, gumanito. At yung kanyang, ito yung kanyang katawan, no? Yung kanyang paa, nakahang na, ganon, no? Lumulutang talaga, na videohan natin. At dahil doon, mga kapatid, ay pinaprocess natin siya. Malaking milagro po sa sacraments, no? Sa sacraments, and then sa paggamit niya ng mga sacramentals, doon na-liberate pong itong binatilyong ito. Sa kampon ng grupo ng mga satanista na nandito na sa Bohol. Hindi ko lang pagngalanan, mga kapatid. Nandito na sila sa Bohol. Hindi nyo alam yan. Pero dahil sa ministry ito, yung mga taktika, hidden tactic ng demonyo, ay nalalaman natin. No? So, kahit very conservative itong Bohol, nandito na yung mga satanista, nag-overtime yung kaaway ng ating simbahan, mga kapatid. So, yun lang po muna, no? Yung ating, at, bago ko itatapusin, kumusta na yun ang batang ito? Grabe na, from grade 2, ngayon, college na siya, no? So, grabe na yung pagsisikap niya at wala na po siya, hindi na po siya nabilanggo simula ng deliverance natin. Hanggang ngayon, hindi na po siya nabilanggo. Before, grabe, laging nandun sa bilangguan, mga kapatid. Pero ngayon, dahil sa tulong ni Kristo, dahil sa pag-ibig ni Kristo sa atin, no, hindi na po siya satanista ngayon. Aktibo na po siya sa Catholic Faith Defender ngayon. No? At bumalik na siya sa tunay na simbahan. Yan po ang magandang balita ko sa inyo. And then, grabe na yung respeto niya sa magulang. Nagkaisa na yung kanyang pamilya after nasa. Pero series po na deliverance natin yon, no? Father Taron, sa ba ng 666? Yan po ang satanic number ng demonyo po. Okay? So, yan po muna, ha? At sana po ay nadagdagan nating kaalaman. Yung video, nag-comment lang tayo, isang satanista po yun, no? Walang ibang grupo na mag-desecrate ng katawan ni Kristo, mga satanista lang, no? At hindi na po tayo na meron tayong gagawin, no? Dapat makatikais natin yung mga kapatid natin para hindi na sila mapanganib
sa mga deception. Ito yung paraan ng demonyo, mga kapatid. Deception, 3Ds, deception, distraction, and nakalimutan ko sa isang D. Deception, nakalimutan ko ba sa 3Ds yan? Nakalimutan ko, naisipan ko lang. So, good news po, no? Good news yun, ha? Yung satanista ay mabait na, very religious na, yung mga virtues na kailangan ay nasa kanya na, no? Ako po ay na-amaze, mga kapatid. At Fighty Maria, tatak FD with a humble heart, ha? In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit, Amen. Our Father, who art in heaven, hallowed be the name, the kingdom come, the will be done on earth as it is in heaven. Give us this day daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of the womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, to the Son, and to the Holy Spirit, to us in the beginning, is now, and never shall be, world without end. Amen. Pasalamat na lang ako kay Sister Gwen Perez. Lagi na ito, nagpadala ng 150 stars. Salamat kapatid. Si Sister Imper, padala din siya ng 50 stars. Lagi din ito. Si Sister Amina Elga, watching from Cebu City, 50 stars. At si Manuel, no? Ngayon lang siya bumalik, no? Pero magpadala ito ng mga stars. 50 stars. Sister Imper, 100 stars. No? All. Lucille Brabante Mercado, thank you, Father D. God bless you. Si Sister Imper Rabasano. James Pilaling Baktaklan. Father, naa kay mga schedule diri sa Mindanao na ako'y gihawiran nga banduler. Gusto ko, saan yung banduler? Occult yan, kapatid. Kanus aman, may power balik sa Lapu-Lapu City, Cebu, Father. Okay ba? Basing next year, depende sa mga invitation nato next year. Si Aying Kabasan, ingat, Father. Si Michi Floresca, nagtanaw. Si Floreta Canyedalia Luwayon. Sister Anastasia Oro Inok, God bless. Si Divina Enrena, si Irene, si Rose Maraon, si Chris Dibay, nagtanaw na to. Si Linda Remedeo, amen. Padre, maayo unta nga na ay mag-invite nimo diri sa Danau, Bohol, kay duol raman unta aron daghan pod ma-empower si Eljon Aparelia. In God's time igsuon kay mag-post man ta na. Si May Baha, si Midarda, sa Nico Alibado, nagtanaw na to. Si Charlotte, nagtanaw po na to. So, salamat kayo mga igsuon, no? Nya Fighty Maria, tatak si FD with a humble heart. Good night.